Ano ang ibig sabihin ng break before the crash warning ni Egrag Crypto? Yan mga ka-crypto, si Egrag Crypto ay naglabas po ng bagong update kay XRP kung saan tinawag po niya itong break before the crash. Importanteng linawin po natin ito. Hindi ito bigla ang price capitulation. Ang term na ito ay tumutukoy po sa time-based test ng pasensya ng mga investors. Sa madaling salita, sinusubok po ng market ang conviction ng mga holders habang nasa consolidation. Kapag boring po ang market, madalas dito nagsisimula ang malalaking galaw. Ang compression po sa charts at pressure sa market structure ay nagpapakita ng looming decision point. Kaya ang mensahe po ni Egrag, maging alerto. Huwag pong mawalan ng disiplina at huwag padala sa emosyon. Ngayon ay paano naman po sinusubok ang pasensya ng mga investors? Sa pananaw po ni Egrag, ang smart money ay gumagamit ng oras para i-exhaust ang mga weaker hands. Ang market phase na ito ay na-design para i-test ang patience, hindi para agad bumagsak ang presyo. Ang charts at saka on-chain metrics ay nananatiling reliable or maaasahan. Pero kadalasan, ang human psychology ang siyang pumapalya. Sa ganitong setup, ang medium-term holders ay nagtitipid ng selling habang ang mga institutional inflows ay dumarating. Kaya ang epekto, ang supply po ng XRP sa market ay nagiging mas tight or mahigpit at lumalakas ang market resilience. Ang tamang reading po dito ay hindi panic selling, kundi opportunity para sa structured rally. Ngayon ay paano naman po nakatulong ang legal clarity kay XRP? Ngayong taong 2025 ay resolved na po ang dispute sa pagitan ng Ripple at ang SEC. Parehong partido ay nag-withdraw ng appeals sa kalagitnaan po ng taon. Nangyari ito bago lumapit ang final quarter, kaya ang regulatory uncertainty ay tuluyang nawala. Para kay XRP, ibig sabihin nito ay walang anino ng legal risk na magpapahina sa investor confidence. Ito rin ang dahilan kung bakit ang institutional adoption ay mabilis na lumago. Ang mga ETF at saka investment vehicles ay nagdadala ng milyong-milyong bagong mga investors na nagpapatibay sa market narrative ni XRP. Sa madaling salita, ang legal clarity plus institutional demand ay nagre-resulta sa structural support sa presyo. Ano naman po ang technical at saka on-chain signals sa ngayon? Technically, si XRP po ay nagtitrade sa $2.20 nitong early December. Ang on-chain data ay nagpapakita po na ang mga medium-term holders ay unti-unting nagbabawas ng exposure. Kasabay nito, ang bagong institutional inflows ay nagpapahigpit ng supply. Ang analyst ay nagtuturo ng resistance sa pagitan po ng 2.445 at saka 2.460. Kapag humina po ang demand, pwedeng bumalik sa $2 o $1.77 ang presyo. Sa chart, ang double bottom formation dito ay nakikita pa rin. Ibig sabihin, may potential para sa downside at saka sa upside. Kaya critical po ang tamang reading ng wallet movements at saka institutional flows. Ngayon, bakit po mahalaga ang balance ng fear at saka opportunity? Si Egrag Crypto ay nagpapaalala na ang sideways trading ay psychological test. Ang mga investors ay maaari pong makaramdam ng anxiety habang sinusubok ang pasensya. Pero structurally, may factors na sumusuporta sa resilience ni XRP. Ang regulatory clarity, decreasing exchange supply,
mga ETF inflows at saka growing adoption ay nagpapababa po ng risk ng sudden collapse. Kung magpapatuloy po ang mga forces na ito, sa XRP ay pwedeng iwasan. Pwede po niyang maiwasan ang breakdown at pumasok sa bagong bull phase. Ang mga traders ay dapat pong bantayan ang mga wallet movements, ang mga institutional flows at syempre mga resistance levels. Ang timing at pasensya ang siyang critical skill po dito. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang institutional demand sa market? Ang mga ETF at saka bagong investment vehicles ay nagdadala ng milyong-milyong posibleng investors. Ito po ay nagpapalakas sa liquidity at nagpapababa ng circulating supply. Sa madaling salita, habang bumababa ang XRP sa exchange balance at dumadami po ang institutional flows, ang market pressure ay nagiging bullish. Ibig sabihin, kahit may sideways price action, may structural support para sa susunod na rally. Ang behavior po ni XRP ngayon ay controlled, steady at hindi po panic-driven. Ito rin ang nagsiset ng foundation para sa potential breakout sa resistance zone. Ngayon ay ano naman ang mga key levels na dapat po nating bantayan bilang mga traders. Ang resistance po ay nasa 2.445 hanggang 2.460. Ang support naman ay nasa $2 at ang secondary ay nasa $1.77. Critical po ito dahil ang market pressure ay nagtitest sa pasensya ng mga investors. Ang mga technical indicators, maging ang mga wallet movements ay key metrics po dito. Ang on-chain signals ay nagsasabi naman na habang bumababa ang exposure ng medium-term holders, ang mga institutional accumulation ay tumataas. Kaya si XRP ay nasa pivotal point, balancing risk ng breakdown versus ang posibilidad ng renewed upward momentum. Ang timing at ang monitoring ang dapat na strategy para sa mga traders at saka hodlers. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Si XRP ay nasa decision point. Ang break before the crash ay hindi po pananakot kundi lesson sa patience. Ang structural support at saka institutional adoption ay nagpapakita ng resilience. Kung tama po ang timing at hindi pinapadala sa fear o takot, si XRP ay posibleng mag-execute ng bagong bull leg. Sa kasaysayan, ang ganitong consolidation ay madalas nauuwi sa malakas na galaw. Kaya ang takeaway ay ang patience is greater than panic. Technical monitoring is greater than speculation. Kaya para po sa mga traders, ito po ang oportunidad para obserbahan at magplano bago ang susunod na breakout o pullback. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.